Televisa presenta Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisip ko pa mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Hayaan na lang natin ang ganito na lang. Tatanawin namin itong utang na loob sa'yo habang buhay. Kailangan pakinggan mo ako. Yan nga ang ginagawa ko. Hindi ka nakikinig sa akin lagi. Naku, ano ba yan? Magandang gabi. Kamusta? Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi. Kilala niyo ba si Mateo? Kung ang tinutukoy mo ay si Mateo na mula sa banda, oo. Pero matagal na namin hindi nakikita yon. Dito na siya nakatira, hindi ba? Hindi namin alam kung dito nga siya. Kung gano'n kapag nakita niyo siya pakisabi na hinahanap siya ni Ulysses. Ulysses? Ulysses. Hindi mo sasabi sa atin ng kahit na ano, ang mga kriminal na yan. Wala tayong makukuha sa kanila. Hindi ko gustong nawala na lang siya na wala tayong alam. Tama, at ang pangalan na ginagamit niya ay ang pangalan ni Mario Aguirre. Oo. Sasabihin ko ba ito? O malalahimik na lang ako? Tulungan mo ako, mahal na santo ng lahat ng mga santo. Magandang gabi. Oo, masyado na akong ginabi, kaya handa na ako na yung sermonan. Hindi. Wala naman akong planong tanungin ka kung saan ka nang galing dahil sinabi sa akin ni Senyorito Alejandro na inutusan kanya at may pinagawa siyang trabaho para sa kanya. Oo, gano'n na nga. Sandali. Pwede ko ba siyang makausap? Pumunta na siya kanina sa kanyang kwarto. At sigurado ako na tulog na siya ngayon. Oo. Yan ba ay importante? Oo, hindi. Siguro mas mabuti kung maghihintay na lamang ako sa kanya hanggang bukas. Ay, Ay naku, Meche. Idinamay mo pa ako sa napakalaking problema. Magandang umaga, senyorito. Magandang umaga, Chucho. Halika, doon tayo sa opisina. Pasensya na kayo kung hindi ko na kayo napuntahan kagabi. Masyado na po akong ginabi. Pinuntahan ko yung kaibigan ko na ang kapatid ay may malubhang sakit. Gusto ko rin sanang itanong sa inyo kung kailan niyo ako gustong umalis. May problema ka ba, Chucho? Kasi... Mukhang nag-aalala. Oo. Senyorito, alam niyo naman tayo lahat may mga problema. Gusto ko sanang malaman kung pwede ako umalis hanggang sa susunod na araw. Sige, Chucho. Pero may hihingin ako sa iyong pabor. Ano yun? Huwag mong iwala ang pera tulad ng ginawa mo noon, pakiusap. Huwag kayong mag-alala, senyorito. Sa susunod, mag-iingat talaga ako. Ilalagay ko na ang perang to sa aking medyas at hindi ko na ito ipapakita kahit kanino dahil alam ko ang dami magnanakaw dyan sa labas. Alam mo ba kung ano oras sila sasakay ng bus? Oo. Hindi sinabi ni kaibigan Pedro. Siguro naman alam mo ang telephone number ng guest house. Oo, alam ko. Tumawag ka, tanungin. Tinatawagan kita dahil gusto kong ibigay sa yung bago kong cellphone number. Sige. Sabihin mo. Okay, ang number ko ay 4 na 9. 25 32 68.
Siya nga pala, sabi ng mga kaibigan ko may 2 tao daw na naghahanap sa akin kagabi. Siguro yung si Ulysses at yung isa naman na yung tinatawag nilang Roberto. Ano nangyari? Wala. Hindi nila ako maisahan. Hindi na ako nagpapakita pa sa lugar na yun, matagal na. At hindi ugali ng mga kaibigan ko ituro ko nasan ako. Sige, padadala ko ang pera sa'yo. Saan yan? Ipadala mo ang pera sa ice cream parlor na malapit sa plaza. Oo nga pala, iniisip ko muna magbakasyon. Siguro dun sa Silustón o kaya sa Puerto Progreso. Sa tingin ko mas mabuting wala muna makakita sa akin ngayon. Sa palagay mo? Sige, pero palagi kang tatawag sa akin para kung sakaling kailanganin kita. Sige. Gusto kong pumunta ka sa ice cream parlor na malapit lang doon sa plaza. May ibibigay kang cheque sa lalaking kausap ko. Hindi ko siya kilala. Hindi ko pa nga nakita yun. Pagdating mo doon, tawagan mo siya. Gamitin mo ang iyong utak. Pagkatapos, pumunta ka sa guest house at alamin mo ang tungkol kay Maria Jose. Kaibigan mo rin naman si Paula. Opo, senyor. Itinago ba ng kaibigan ng baliw mong pinsan ng pera ko? Si Meche? Oo, walang kwentang yun. Siguro, pero nakuha mo naman ang gusto mo, hindi ba? Nanumpa naman sila ayon sa gusto mo. Hindi yun. Ang talagang gusto ko ay ang makulong si Paula sa bilangguan kahit mga ilang buwan lang. Ipaalam mo sa akin kapag naibigay mo na itong cheque. Opo, Sandali. sir. Etong number niya. Walang iya ka! Pwe! Hoy, matanda babaho, ano gusto mo, ha? Oo, inaamin ko ako'y matanda na. Pero ikaw, baluktot ang isip! Ikaw talaga matanda ka, binubuno mo ko! Anong nangyayari dito? Kita. Anong problema nyo? Eh wala, senyorito. Kaya lang talagang kumukulo ang dugo ko sa tuwing nakikita ko ang hambog na baduy nito. Bakit, Eric? May problema ka ba sa kanya? Hindi ko alam, sir. Bigla na lang niya ako inunsulto ng walang dahilan. Matanda na kasi siya at hindi niya alam ang ginagawa niya. Hindi, sa palagay ko, baka alam niya ginagawa mo. Tandaan mo, hindi pa ito tapos. Magkaroon lang ako ng pagkakataon. Ipapatingin ko sa iyo kung gaano ako kalupit. Alis ka na, kuya? Oo, Hindi mo ba ako hatid sa bahay ng mga Lombardo? wala na akong oras. Heto. Ayan, mag-taxi ka. Teka, nagbibiro ka ba? Ayoko mag-taxi, kuya. Pasensya ka na. Alis na ako. Kuya, bakit hindi mo na lang ako bilan ng kotse para hindi ka naaabala sa lahat ng oras? Para hindi na rin ako nagpapadrive. Sa totoo lang, hindi ka dapat bigyan ng kotse. Tingnan mo na lamang ang mga ginawa Lahat mo. naman ng mga kasama ko sa boarding school, tumatakas sila tuwing may party kami. Hindi mo dapat ginagawa yon. Bakit, kuya? Hindi ka ba man lang gumigimik ng bata ka? Oo, Katya. Pero itinuwid ko ang aking mga pagkakamali. At yun naman ang ayaw mong gawin para sa iyong sarili. Kailangan mong matutunan na ang buhay ay hindi lamang pakikipag-holding hands para makuha ang gusto mo. Ang lahat ay dapat paghirapan. Anong masasabi mo kung ayusin natin uli ang record mo sa eskwelahan at dito mo na lamang tapusin ang high Ay, school? hindi. Ayoko. Sinabi ko na sa'yo, ayoko na mag-aral. Wala talaga ako natututunan. Hindi talaga pumapasok sa isip ko eh. Okay, mag-usap tayo uli. Mamaya hindi ako uuwi sa pananghalian. Kaya sabihin mo kay Margarita na maghanda ng anumang gusto mo. Ewan ko sa'yo. Nakakainis talaga. Raquel? Sige, okay na. Salamat. Ticket po. Salamat po. Okay, Tamis. Salamat. Salamat. Ano bang
anong gagawin ko ngayon. Ano Eric? Anong ibabalita mo sa akin? Nakausap ko na ang may-ari ng guest house. Ang sabi niya umalis na raw sila papunta probinsya. Sasaki? Kung ganun, magaling. Nasusunod ang gusto niya, pero may pakiramdam ako na ang lunch meeting na yun ay para lang makausap ka niya at para makita ka. Gumawa lang ng dahilan si Sir Fernando. Ay, huwag mo na ako masyadong pakabahin dahil kanina ko pa nararamdaman yun. Ay, kinakabahan ka. Alam ko kung bakit. Saan ang lakad niyo at bis na bis ka, Mama? Meron akong lunch meeting. Pupunta ka rin ba sa meeting ng mga abogado? Siyempre, oo. Mama, pakiusap. Ibigay mo sa akin ang iyong suporta. Oo, mahal ko. Maasahan mo yan. Pero hindi lahat ng gusto mo ay masusunod. Yung nararapat lang para sa akin ang hinihingi ko. Patas lang ang hinihiling ko. Nakalimutan mo na ba kung ano talaga ang gusto ng iyong papa? Huwag niyo nang babanggitin pa sa akin ng matandang yon. Kahit kailan, hindi niya ako pinahalagan. Ang gusto niya ay walang kinalaman sa akin. Gusto lang sirain ang buhay ko na walang yang yon. Ito na ang huling pagkakataon, papayagan kitang tawagin mo ng ganyan. Ang iyong papa dahil isa siya mapagbigay at napakabait na tao. Ano ba naman kayo? Si Raquel at ako ay isa lamang aksidente. Ang gusto lang naman niya ay maikama niya kayo. Sinampal niyo ako. Oo. Yan ang sakit na sinabi mo sa akin. Dahil kailanman ayokong isipin na nagkaanak ako ng isang demonyo! Itong unang beses na ako sinaktan niya. Dapat nga sana noong pa niya yan ginawa sa'yo. Si Raulong matanda. Matanda na nga ako. Pero hindi ako si Raulo. Ikaw yon. Nalaman mo ba ang lahat, Chucho? Hindi. Hindi naman lahat. Kaya lang ang nasaksihan ko ang sasakyang yon ay minamaneho ni Paula. At pagkatapos na ako'y papalapit na, bigla na lamang umarangkada. Akusahan mo kami, tama? Oo. Alam mo kasi, matagal ko na pinag-iisipan ito. Alam mo, Gabriel, natutuwa ako sa iyo. Sa isang banda, wala naman talaga nangyaring masama kay Paula maliban sa away na yun. Mas mabuting hayaan na lang natin yun. Salamat sa iyo, Chucho. Pagpalain ka sana ng Diyos. Naku, huwag mo nang isali ang Diyos sa problemang ito dahil kung hindi ako magiging mabuti sa paningin niya. Isipin mo na lang kung anong gulong kinasangkutan ko. Ganun pa man, maraming salamat. Hindi namin makakalimutan ang pabor na ginawa mo para sa amin. Totoo talaga yun, Chucho. Utang namin to sa'yo. At gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ko sinasadyang saktan o lampasan ang kahit na sino. Pero na makilala kita kung sino ka talaga, napatunayan ko sa aking sarili na ako ay nagkamali at talagang nagsisisi na ako. Gabriel, huwag ka na masyado mag-alala ngayon. Yung pagsisisi mo, magandang sinyalis na yan. Ang kagandahang magagawa niyan ay makakalakad ka na uli. Sana lang hindi mauwi sa wala yon. Makikita mo, gagaling ka na agad. Sinisigurado ko yun sa'yo. Ang pinakamasamang mangyayari sa isang tao ay ang mawalan siya ng pag-asa. Magandang hapon. Kumusta naman ang aking pasyente? Sa tingin ko mukhang mabuti na siya, doktor. Bumalik na ang dating kulay ng pisngi niya. Mabuti kung ganun. Ang operasyon niya ay naging matagumpay. Sa tingin ko hindi na niya kakailanganin ng isa pang operasyon. Anong ibig niyo sabihin hindi niya na kailangan ng operasyon? Hindi na siya uli ooperahan pa. Ay, salamat sa Diyos. Kailangan mo rin pasalamatan ng mabuting doktor. Huwag mo siyang kalimutan dahil sa ginawa niya. Kita mo, hindi na siya ooperahan. Maraming salamat, Doktor. Pag-isipan mo, anak ko. Kung gusto mo, mananatili muna kami sa apartment pansamantala habang kami wala pang naiipon at saka na kami maghahanap sa ibang lugar. Hindi, Tay. Pakiusap, huwag niyo na pong ipilit yan. Kailangan niyong malaman na hindi ako mapapakali habang si Alex ay ginagawa na naman tayo ng pabor para isumbat sa ating pagkatapos. Hindi ako nag-iisip ng ganyan kay Alejandro. Isa pa, dapat mo ring isipin ng iyong kapatid. Kawawa naman siya. Nakasanayan na niyang mabuhay ng maginhawa. Darating din sa kanya mga yon. Alam mo, kung sinasabi mo yan dahil sa aksidente, nagkakamali ka, mahal ko. Tayo ba ni nagkakamali paminsan-minsan? Ikaw ba ni nakagawa ng kamalian? Opo, tamang sinabi niyo. Isa pa, hindi maganda ang pagmamataas. Ang pagmamataas ay magpapahamak sa tao. Ang lalong masakit sa akin, pagkatapos ng lahat ng aming mga pinagdaanan noon at mga napag-usapan, nasabi namin sa isa't isa, hindi niya ako pinaniwalaan. Siguro sa takdang panahon, mapapatunayan niya na mali ang lahat ng mga yun. At hihingi siya sa iyo ng tawad. O baka kalimutan niya na ako habang buhay. Hindi ka dapat mag-isip ng gano'n. Ang tunay na pagmamahal ay hindi natatapos sa isang magdamag lang.
Namimiss ko po siya ng gusto. Sigurado ako, namimiss ka rin ni Alejandro. Mayroon sa isang tinig umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta. Dama mula Siguro na, pagising ka wala pa talaga akong alam nung naniwala ako sa lahat ng mga pagmamahal na sinabi mo sa akin. Hindi yan totoo. Ganun pa nga na umiibig pa rin ako sa'yo ng totoo. At hindi ako nahihiyang sabihin sa'yo. Kaya lang, ingatan natin ito. At sundin ang kagustuhan ng Diyos. Mahal kita. Gusto kong tumagal tayo habang buhay. Hanggang kamatayan. Tanging puso ang may batid. Lumisan man ay muli ring babalik. Kay sarap bawat sandaling Mary? Pinaalam mo ba kanina kay Raquel yung tungkol sa meeting mamayang hapon? Opo, sir. Salamat. May alam na ba si Bruno tungkol kay Mario Aguirre? Nagpareserba sa hotel gamit ang pangalan niya. Ginawa niya yun para hindi siya matuntun ni Alex. Paano naman niya nalaman na matutuntun siya ni Alex? Hindi ko alam. Siguradong may plano siya at syempre, nakuha na niya kung anong gusto niya. Sabihin mo nga sa akin, iniisip niyo ba na ang mga hindi magandang nangyari sa bahay ay kagagawa ni Bruno? Sa palagay ko. May tanong ako. Anong apelyido na Maria Jose? Ang alam ko, ipinakita ni Bruno sa akin ang certificate ng kasal ni Alex nung ipinapalagay na patay siya. At parang nakita kong apelido niya ay Samaniego. Samaniego Miranda. Bakit mo tinanong? Curious lang. Hindi bro. Kahit kailan hindi ka nagtatanong dahil curious ka. Easy ka lang, Roberto. Huwag kang hot. Cheers. Katya, bilisan mo! Nandiyan na! Hi! Hi, thank you. Niligtas mo ako sa gustong ipilit sa akin ng kuya ko. Akala niya dahil matanda siya, pwede niya na akong kontrolin. Pinaparusahan ako. Gusto mo Ayoko nga bang na pumunta ganun. tayo sa isang magandang lugar na alam ko at doon tayo mag-usap? Maaga pa naman pero kailangan ko pumunta sa board meeting. Sige! O tayo na, Arturo. Ano tinataka-taka mo dyan? Sasabihin ko sa'yo Opo, kung saan tayo senyora. pupunta. Bilisan mo! Papa. Magandang hapon. Ang iyong senyora. Elena, ikaw nga. Ako si Ulysses. Oh, Ulysses, hello. Tumawag lang ako para makibalita tungkol kay Sandra. Ang sinabi ko sa'yo nung huling nakipag-usap ako sa'yo, nag-aaral siya sa Europa at hindi siya babalik hanggat hindi siya tapos. Kung ganon, ipaalam mo sa akin kung kailan siya babalik pakiusap. Siya nga pala, naalala mo pa ba yung batang babae na sinasabi ko sa'yo? Kamukha lang yung anak. Oo. Ang pangalan niya ay Maria Jose. Sinabi mo na sa akin yan noon. Pero hindi ko pa nasasabi sa yung apelyido niyang Samaniego Miranda. Pareho ng apelyido ni Sandra at ikaw. Kamag-anak ka ba niya? Para sa nagre-rebelde, ayaw niya mag-aral. At ang pagkaka-expelled niya sa school ay para lamang walang kwenta sa kanya. Ewan ko ba? Natural lang yan sa ganyang mga edad. Sa ngayon, hindi niya alam kung ano talagang gusto niya. Oo, naiintindihan ko pero napakatalinong bata niya at hindi ko siya pwedeng hayaang sayangin na lamang niya ang buhay niya. Kapag pinipilit ko siya, nagagalit naman. Sa ngayon, pakiramdam niya ikaw ay kaaway niya pero sa huli malalaman din niya na ginagawa mo ito para sa kanya. Anong dapat kong gawin? Pilitin ko pa rin siya? Oo. Hindi na siya nakikinig sa akin. Hindi mo na siya dapat ituring bilang isang bata. Dalaga na siya at pwedeng sumama ang loob niya kapag naging mahigpit ka sa kanya. Dapat ipaintindi mong mabuti sa kanyang lahat. Gusto niyo pa po, ma'am? Hindi, salamat. Kakausapin ko sila. Huwag na.
Let's go. Pero wala tayong ginagawang masama. Tama ka, kaya wala tayong dapat ipaliwanag sa kanila. Victoria, minsan sa buhay ng tao, may karapatan siya na lumabas at kumain kasama ng Oo, kaibigan. pero kung minsan iba naman ang iniisip ng iba, lalo na kung ang makakakita sa'yo ay anak mo. Hindi. Ayokong gumawa ng isang bagay dahil lamang sa kagustuhan ng ibang tao. Isa akong malayang tao at karapatan kong gawin kahit anong gusto ko. Hindi ako malayang babae. Pero isa ka ng malayang babae. Dahil matagal ka ng byuda sa mahabang panahon. Pero may mga anak ako at kung minsan ang mga anak ay mas mahigpit pa kaysa sa At ano asawa. ngayon? Gagawin mo ba ang gusto ng mga anak mo? Kahit ano yung Siyempre paggawa nila? hindi, pero... Pero ano? Nakita ko ang malaking epekto sa'yo nung makita mo si Raquel. Patawarin mo ako, pero may sarili na siyang buhay sa asawa niya, sa mga kaibigan niya. Paano ka? Hindi ka na ba pwede magkaroon ng sarili mong buhay ng mga kaibigan hanggat gusto mo? Ng manliligaw o ng asawa? Pakiusap, huwag na natin Hindi, gusto pagtalunan kong yan. pagtalunan natin ito. Victoria, matagal na ako nanliligaw sa'yo at hinahangaan ka. Hindi mo ba na itatanong sa sarili mo kung bakit ako'y walang girlfriend at hanggang ngayon na hindi pa ako nagpapakasal? Hindi, ayoko malaman. Sasabihin ko pa rin sa'yo para malaman mo. Hindi nito kayang itago ng aking damdamin. Victoria, umiibig ako sa'yo. Kahit hindi pareho ang pagmamahal na nararamdaman mo para sa akin, alam ko mahal mo rin ako. Oo, mahal din kita, pero... Bakit hindi natin subukan? Pakiusap, Fernando, naisip mo na ba ang agwat ng edad nating dalawa? Ano kung gano'n, hindi yun mahalaga. Ikaw lang ang tanging mahalaga sa akin. Isang babaeng dakila, isang babaeng maganda. At ang talagang inibig ko sa iyo ay ang nasa iyong kalooban. Ang iyong kaluluwa, ang iyong damdamin, at kung sino ka talaga. Isa pa, kayang burahin ng pagmamahal ang anumang agwat ng edad. Hindi. Ayoko nang ipagpatuloy pang pag-uusap na ito. Alis na ako. Para maging magaan sa iyo, alam na ito ni Alejandro. Si Alejandro? Sinabi mo sa kanya? Oo, Ay, siguro ang sabi niya nasisira ng ulo mo. hindi. Pumapayag siya. Sinabi niya sa akin na matatanda na tayo at may karapatan tayong gawin ang anumang gusto natin. Waiter, ang bill namin. Thanks. Siguro magkaibigan lang sila. Kapag ang lalaki at babae naglalambingan at naghahawakan pa ng kamay, hindi magkaibigan yon. Maniwala ka sa akin. Kasi edad lang ni Bruno ang kapatid ko. Eh ano naman? Maraming babae nagpapakasal sa mga lalaking 20, 30 o mas bata pa sa kanilang edad. Ay, nangyayari lang yan sa mga artista. Ay, hindi ko alam. Nagdududa na talaga ako. Si Fernando ay matalik na kaibigan ni Alex at nagkikita sila sa opisina. Pero bakit kailangan niya pumunta sa bahay Ano, araw-araw? araw-araw? Oo, palagi. Siguro pinupuntahan niya si Mama. Ay, alam mo, hindi naman ibig Ang sabihin problema, hindi mo alam kung anong tunay na ugali niya. ng kapatid ko. Hindi, ang aking mama. Kilala mo ba kung sino talaga ang aming papa? Si Antonio Lombardo. Ang papa ni Alex? Oo. At nangyari ito dahil ang aming ina hindi tapat sa lalaking kinilala naming ama. Pagkatapos ng pinanganak kami, pero si Antonio Lombardo kahit kailan hindi niya kami kinilala. Totoo ba yan? Pero si Kuya, alam ba Ewan ko, niya yan? hindi ko alam. Kaya ngayon, alam mo na kung anong klaseng babae ang aking mama. Isa siyang babaeng walang takot na pagtaksila ng kanyang asawa at ugali niya magpabuntis sa ibang lalaki. Akala ko matatapos ng ganung ugali niya sa pagtanda niya, pero yun pala hindi. Pinagpapatuloy pa rin niyang gawin ang gusto niya pagdating sa mga lalaki at wala na siyang pakialam sa kahit na ano pa. Ang kapal na mukha niya dahil hindi man lang niya naisip na ang bata pa ng kapatid mo para sa kanya. Ang mahalaga sa kanyang init na katawan niya. Ang tinutukoy mo ba si Mami Victoria? Oo, ang pinakamasaklap magkaroon ako ng isang inang katulad niya. Isang babaeng nakikipagrelasyon sa isang lalaki pwede na niyang maging anak. Mamamatay ako sa iya. Ang kapal na mukha niyang gawin ito ng lantaran, hindi man lang pumunta sa isang pribadong lugar. Magandang hapon, ma'am. Sige po, salamat. Welcome po. Welcome, sir. Hi, ma'am. Magandang hapon, Mary. Napakaaga niyo pong dumating, ma'am. May sakit po ba kayo? Wala. Nariyan na bang anak ko si Alejandro? Opo, papaalam ko po, nandito na kayo. Nag-iisa ba siya? Opo, sandali lang po. Salamat. Sir, ang mama niyo narito na po. Sige po, sir. Ma'am, pumasok na raw po kayo. Salamat, Iha.
Victoria, Fernando, wag ngayon. Pakiusap, wag muna. please bigyan mo ako kahit ilang minuto lang. Oh, Mama, napadalaw ka. Yakapin mo ako. Yakapin mo ako na mahigpit. Mama, ano nangyari? Meron ba masamang nangyari? Si Maria Jose. Hindi. Basta yakapin mo lang ako. Yakapin mo ako, anak. Alejandro. Isa akong siraulo. Isang baliw. Bakit ko sinabi sa kanya? Bakit? Nakita ko mukha ni Raquel na punong-puno ng galit. Mama, wala naman kayo masamang ginagawa nang makita niya kayo. Ang totoo meron. Pareho naming alam na itong meeting, ang lunch meeting na ito ay hindi para sa kung ano, kundi para kami ay magkita. Pagkatapos nun, sinabi niya sa akin na umiibig siya sa akin. Alam ko. Dahil sinabi niya sa akin. Pero ang pinaka-importante ay nararamdaman niyo dito. Hindi lang yun ang dapat na isipin ko, anak. Kailangan din natin isipin ang laki ng agwat ng aming edad. Hindi, Mama. Ang mahalaga sa akin ay kung ano nararamdaman mo sa kanya. Mama, walang kinalaman dito ang pag-ibig. Tignan niyo ako. Umibig ako na parang isang baliw kay Maria Jose. Isang babae na dumating sa buhay ko salamat sa isang setup. Sa isang pamilyang talagang napakagulo at inaakalang makikipagkita ang kung sino sa hotel. Sa kabila ng lahat ng yun. Ngayon, umalis na siya. Namimiss ko talaga siya. Anak. Iniisip ko palang nauuwi ako mag-isa at hindi ko siya dadatnan. Pakiramdam ko ako ng pinakamalungkot na tao sa buong mundo, Mama. Anak, hindi. Naunawaan ko. Pero ito pa ang aking inaalala. Kinamumuhian ni Bruno si Fernando at si Raquel. Ay, natatandaan mo ba kung anong sinabi niya na malaman niya magkakapatid lang kayo sa ama? Ay, Mama. Masarap ang buhay. At kahit na ba ang pag-ibig mo kay Fernando ay magtagal lang ng 1 taon, 5, 10, dapat i-enjoy mo yun. Pagkatapos nun, marami kang mga taong iisipin. Mabuti man o masama ito. Pero syempre, yung mabuti ang mas marami kaysa masama, Mama. Mahal kita, anak ko. Mahal kita. Wala akong lakas na loob na gawin yon. Ang buong buhay ko ay nakadepende sa pwedeng sabihin sa akin ng ibang tao sa paligid. At ako ay naging duwag. Mama, isipin niyo rin ang sarili niyo. Sabihin mo na sa kanya. Sige, anak. Nandiyan ba kapatid ko? Opo, Senyora Raquel, pero abala siya kasama ng mga abogado. Gusto niyo ba siyang hintayin? Hindi. Kailangan ko siya makausap agad. Sabihin mo lang sa kanya, nandito na ako. Opo, Senyora. Excuse me. Hindi ba nila sinabi sa'yo busy ako? Anong problema mo, baliw ka? Oo. Baliw na ako sa kahihiyan at naiinis ako. Hulaan mo kung sino nakita ko magkasama at magkahawak ng kamay. Wala akong pakialam dyan. Nakita ko si Mama at si Fernando. Nakita ko sila sa isang restaurant, sa isang papublikong lugar na puno ng tao. Naiisip mo ba kung ano na nagsasabihin ng mga tao? Isa itong malaking skandalo. Sige, tumuloy kayo. Pakiusap mo po kayo. Salamat. Para sa kaalaman nating lahat, ang layunin ng meeting na ito ay para ipresenta ang mga panukala ng bawat partido. At ito ay mapagkasunduan. Hinihiling ko na ikaw na maging moderator, attorney. Ikanalulugod ko. Mga kasama, ito na ang pagkakataon nyo para magsalita. Anong minumungkahin ng partido para mapagkasunduan ng aming kliyente? Sa nakaraang meeting natin noon, naipapatid na namin ang mga kahilingan na Senyor Bruno Albeniz. Nakahanda siyang kontrahin ang testamento ng kanyang ama na si Senyor Antonio Lombardo. Ang gusto sanang mangyari ni Mr. Albeniz ay hatiin ang pamana sa 2 bahagi. Katulad ng ginawa ni Mr. Lombardo kay Alejandro.
Sa 3 bahagi, attorney. Dapat nyo rin akong bahaginan bilang isa sa mga anak ni Antonio Pero Lombardo. hindi ka naman nagsampa ng demanda. Sa 3 bahagi. May karapatan din ako katulad mo. Si Victoria ay may karapatan din na mapasama sa hatian. Kung ang ginagawa natin ngayon sa meeting na to ay maging patas sa lahat, ang mana ay kailangan nating hatiin ng pantay-pantay kasama si Mama at si Maria Jose. Sangayon ba kayo? Sandali, ang Mama at ako ay gustong maging maayos ang lahat ng ito. Sa ganung paraan, walang mawawalan. Ako sang-ayon ako dyan. Ako hindi. Hindi ganyan ang gusto ko. ng kasunduan, Senyor Albenis. Kagaya na lang sa kumpanyang to, isa lang ang posisyon ng presidente at yun ang gusto ko. Gusto ko ako ang presidente. Di ko yung mapapayagan! Naintindihan mo? Ay, sa wakas, nakarating din tayo dito sa bahay. Masaya nakabalik na tayo dito sa bahay, hindi ba? Hindi ko maintindihan kung paano niyo nasasabi yan pagkatapos natin Pakiusap, tumira sa itigil mo isang na yan, mansyon. Paula. Ang bahay na to ay mas mabuti sa alimang mumurahing kwarto na pwede nating upahan. Tama na, pakiusap. Huwag na kayo magtalo pa. Alam ko hindi pwedeng ikumpara ito sa mansyon ng pamilya Lombardo. Kaya pagtiisan muna natin ito. Kahit ganito lamang ito. Hindi, Tay. Huwag niyo nang isipin ang tungkol dyan habang nandito tayo. Dahil napakahirap na naging buhay natin sa Merida, subukan na lang natin mamuhay na masaya dito. Tama. Kahit papaano naman, ang maliit na bahay na to ay nagpapaalala sa atin ng mga magagandang alaala. Di ba, Tay? Sanayan lang naman ang tumira sa isang katulad nito. Opo, tama siya. Nakita niyo na, Itay. Kahit wala na yung mga karangyaan na meron tayo sa lugar na yon, mas maayos naman tayo dito. Ang kailangan lang natin gawin ay linisin ito dahil masyadong maalikabok. Isa pa wala sa ayos ang lahat, pero mapapaganda uli natin tong bahay. Ibig mong sabihin, sisimulan na natin tong linisin? Oo, hindi tayo makakapagpahinga sa isang napakaruming lugar. Sige, tama. Simulan na natin. Saan tayo magsisimula? Hindi, Itay. Kaya na namin ito ni Paula. Bakit hindi na lang kayo pumunta sa kwarto para makapagpahinga? Ay, mas mabuti pang pumunta muna ako sa palengke. Siguradong walang laman ang refrigerator. Titingin na rin ako ng ating kakainin sa hapunan. Salamat, Itay. Paano? Magsisimula na tayo. Okay. Ang dumi talaga dito. Ay, Anong ibig mong sabihin aalis ka, Chucho? Mangyari kasi may iniuutos sa akin na malayo rito. Sa isang lugar na kung tawagin ay Saki. Pero babalik ako bukas para tingnan ka, Gabriel. Hindi ka na yata babalik. Aba, hindi. Babalik talaga ako bukas. Mabuti naman kung sa ganon dahil nasanay na kaming narito kayo. Talaga? Ako man ay nasanay na rin kasama ko kayo. Maupo ka. Alam mo ba na sina kaibigan Pedro ay umalis na rin? Ay, sana man lang nalaman ko para nakapunta ako dun sa inyo. Naku, ay mahirap ang ganon, Meche. Dahil kung binisita mo yung bahay, delikado na makita ka ng amo ko kasama si kaibigan Pedro at magsisimula yun na magduda. Sa kabilang banda naman, kung hinanap ka ni kaibigan Pedro sa bahay mo, baka matuklasan din niya ang tungkol sa pag-oopera kay Gabriel. Tiyak na pupunta yun sa ospital at matutuklasan niya ang ginawa ko. Oo, tama ka. Kailangan mo mag-ingat simula ngayon at siguraduhin mo na wala nga talagang makakaalam na nagkakilala na kayo ni kaibigan Pedro bago ang aksidente ni Paula. Kung hindi ay magkakaproblema ka ng malaki. Maliwanag naman na hindi tayo magkakasundo tungkol sa usapin na pagiging president. Kung ganoon, gusto naming malaman kung ano pang imamungkahin ng iyong kliyente para pag-usapan natin. Sinabi ko nang hindi ako makikipag-usap. Kalimutan niya na ang balak niya. Nakapag-desisyon na ang papa ko na ako ang presidente habang buhay. Sa kasong yang kukontrahin ko ang testamento. Maliwanag na mukha yatang parang nakalimutan mo na ang napagtaluan na noong nakarang linggo. Sinabi na sa atin ni Dr. Plasencia na si Senyor Antonio Lombardo ay hindi nagkaroon ng karamdaman ng pag-iisip. At sa ganon, wala nang tatanggaping argumento para kontrahin ang kanyang desisyon ng kanyang ibigay ang testamento. Pero Ganun pa man kami ay kanyang mga anak at karapatan namin to. mapapatunayan natin to sa pamamagitan ng DNA test na maaaring isagawa sa aking kliyente, sa kanyang kapatid at kay Mr. Lombardo para may kumpara mga resulta. Ay, Diyos ko naman, hindi na kailangan yan. Maaari nang kumpirmahin ng mama ko yan ngayon. Pwede ba, wag na natin isama si Mama dito, Rachel?
Hindi nyo ba naisip na nangangahulugang matyadyaryo to sa publiko at tuwing may hearing, mabubunyag ang buhay niya? Pinipilit mo kaming gawin to sa hindi mo pagsang-ayon. Basta ibigay mo na lang sa akin ang pagiging presidente. Hindi yan ang usapan natin, pambablackmail yan. Isipin mo kahit na anong gusto mo Pero isipin. makakasira yan sa ating mama. Mababahiran ang karangalan niya sa publiko. Sa totoo lang, hindi ko iniisip na may pakialam pa ang mama natin tungkol sa kanyang karangalan. Nang magpakita siya na kasama ang kanyang manliligaw na halos kasing edad ko lang. Ano ba? Tama na yan! Tama na yan! Sandali! Ano ba? Magsitigil na kayo! Talagang walang yaka? Paano mo ako nagagawang pagsabihan, kuya, samantalang ikaw mismo meron kang tinatagong baho sa katawan mo? Hindi ko alam kung ano yung sinasabi Pwede mo. ba wag ka na magkunwari? Alam mo naman na nakita ka namin kasama mo si Mami Victoria. Ano naman ang masama doon? Nakita ko magka-holding hands kayo. Pwede ba wag ka na magkunwari na walang nangyayari sa inyo? Wala kaming relasyon. Wala. Sinasabi mo yan na para bang pinangihinayangan mo. Ano ka ba, Katya? Hindi ko kailangan magpaliwanag ng anuman sa'yo. Pero ayokong gumawa ka ng anuman chismis tungkol dito. Lalo pat kasama mo si Raquel, expert pagdating sa ganyan. Nag-aalala ako na baka ma-brainwash ka niya. Mabuti hindi. May isip na ako para malaman ko anong nangyayari. Walang anumang namamagitan sa amin ni Victoria. Pero kung sakaling meron man, iyon ay isang bagay na hindi na dapat pakialaman. Hindi ako makapapayag na pupuntahan mo ako dahil sa mga walang kwentang reklamo. Alam ko na ayaw mong makialam ako sa buhay mo, kuya. Kaya wag ka rin makikialam sa buhay ko. Hindi kita urungan! Hindi ako makapagpakala na pinabababa niyo sarili niyo ng ganito. Ito ay meeting room at hindi isang boxing ring. Sa ngalan ni Pedro, ano bang nangyayari at hindi niyo makontrol inyong mga sarili? Narito tayo para magkasundo. Nagawa na sana natin! Bro, tama na! Tigilan mo na! Tayo na muna kita bago masunod ang kagustuhan mo! Tama na! Masyadong nakakahiya ang ginawa natin. Kung buhay lang ang inyong ama, siguradong madidismaya siya sa inyong dalawa. Nakakahiya kayo! Tama ka, Hernan. Dahil sa hindi ko kinahiya ang pagmamahala namin ng ama nila at ang nararamdaman namin sa isa't isa. Haharap na lang ako sa paglilitis na ito. Gagawin ko ito dahil ganyan din ang gagawin na akin ng mayapang asawa at nakapag-decide na ako na ang kanyang huling habilin ang mangyayari at matutupad. Ay na, Bruno. Halika na. Halika na. Bastardo! Sir. Ay, tama na! Sama na! Ano ba? Tigilan mo na, sir. Halika na, sir. Halika na. Ay, sir. Halika na. Tama na. Bruno, let's go. Let's go. Gusto mo bang dalang kita ng tsaa? Hindi. Wala akong gusto kahit ano. Ano bang nangyari? Ang mga anak ko ay puro kapahamakan. Mga swapang, mapaghiganti, masasamang tao at ang lahat ay kasalanan ko. Kasalanan ko. Hindi. Huwag mong gawing Kristo ang iyong sarili para sisihin sa lahat ng kasalanan ng mundo. Bakit nagkaganito sila? Ako ang dapat nasisihin. Alam mo, ganun na sila eh. Kung ang mga magulang natin ang laging sisisihin sa lahat ng mga ginagawa natin, edi dapat ipadala natin sina Adan at Eva sa impyerno. Hindi ko alam, pero nagkamali ako kung saan si Bruno hindi mapigilan ng paninisi sa akin dahil sa akin nakaraan. Tinarato niya ako na parang basura dahil ipinagpalit ko si Samuel kay Antonio. Si Raquel ay ginagamit din ng ganyan dahilan para iparamdam sa akin na may kasalanan ako. At ngayon naman nagdududa sila kay Fernando.
Anong ipinagdududa nila? Nagtapat na si Fernando sa akin na siya'y umiibig sa akin. Nagustuhan niyo ba ang mga tamales? Masarap, Tay. Binili niyo to kay Refugio? Siyempre. Nagkataon na bigla siya nang makita ko dahil ang buong bayan alam na nagpakasal ka sa isang milyonaryo. Anong sabi mo sa kanila? Na nagdesisyon tayo na manatili muna sa ating bayan. Okay. Sa malaot madali, malalaman din nila ang totoo. Ang pinakamahalaga ay nakabalik na tayo sa ating bahay. Ang bahay na talagang atin. Gusto niyo ng kape? Oo, mahal ko. Paula, kailangan mo rin magpatuloy sa iyong pag-aaral. Dahil hindi ka pwedeng tumigil. Magtatrabaho na lang ako. Hindi, ako nang gagawa nun. Makinig kayo. Titingnan ko rin kung makakakuha ko ng trabaho. At makikita nyo, ang lahat ng bagay ay magbabalik sa dati. Hindi lahat. Hulaan niyo kung anong gusto kong gawin bukas, Itay. Ano yun, mahal ko? Dadalaw ako sa sementeryo at magdadala ng bulaklak kay Inay. Bakit hindi mo sinabi sa akin na merong meeting? Dahil wala nag-imbita sa'yo. Pero asawa mo ako! Ganun ba yun? Oo! Meron tayong mga dokumento! Yan ang tandaan mo! Wala namang halaga ang mga papeles. Dahil ang kaganapan sa kama ang mahalaga dito. Pag-usapan natin ang kaganapan. Ano gagawin mo? Gusto mo ng kaganapan? Kaganapan, makukuha mo yun! Si Sandra ay nakarehistro na sa apelido ng namatay kong asawa. Kaya naman, nagpakasal ka kay Pedro Samaniego. At ang mga bata ay kambal. Tama yan. Si Paula. Nakababata akong anak. Sinasabi ko to sa'yo dahil kilala na kita. Kasi alam ko na isa kang oportunista.